Amen. Ayan, sige po, bago po natin sama-samang awitan ng Panginoon, tayo po muna ay sumaglit na lumapit po sa Panginoon sa panalangin. Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po sa inyo pong biyaya, sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po na niloob po ninyo, Panginoon, na kami po ay makaparito sa inyo pong gawain sa gabi pong ito, Panginoon. Maging ang aming mga kasama na nanonood po ng live streaming, Lord. Salamat po. Iisa lamang po ang aming Diyos na itataas sa gabi pong ito, Panginoon, at ikaw po iyon, Panginoon. Wala pong ibang masamba, wala pong ibang madakila, wala pong ibang maluwalhati sa gabi pong ito, kundi kayo lamang po, Panginoon. Salamat po sa iyong malayang pagkilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at patuloy po na umaasa po kami sa pagtugon po ninyo sa aming pong mga panalangin, Panginoon. Salamat po, napakabuti po ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong pinakamataas na pupuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ang ating Diyos sa buhay. Amen po. Amen. Sige po, at awitan po natin siya sa gabi pong ito. Amen. I know He rescued my soul. His blood is covered with sin. I believe. Amen. My shame is taken away. My pain is held in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood is covered with sin. I believe. Yes, Lord, we believe. My shame is taken away. My pain is held in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Come on, everybody, sing. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord, buhay ka, Panginoon. Hallelujah. My Redeemer lives. 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 Yes, Lord, buhay ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, karapat dapat kang papurihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas po ninyo sa amin, Panginoon, sa paglilinis po ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo pong biyaya sa amin po mga buhay, Panginoon.
Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Savior of my soul, I can fight in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you, and I'll long to bring my living offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Hallelujah. Savior of my soul, I can fight in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Yes, Lord. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, Lord. And I long to bring my living offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, to worship you. You're my Jesus. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who
Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Nakasakasama po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nakapagkasama ka namin, Panginoon, ay may kapayapaan po kami sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Wala na po kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang manatili sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be. In the shelter of thy wings, in the shelter, in the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be. In the shelter of thy wings. Once again, in the shelter. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be. In the shelter of thy wings, and I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings, and I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice
will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagyakap po ninyo sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Wala na nga pong iba, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, kundi sa iyong presensya lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na nandyan po kayo, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. Ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na patuloy at patuloy, Panginoon, na buksan namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ay alay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, na ikaw ay aming kasama, Panginoon, at patuloy po na kayo ay gumagawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, ikaw po ay buhay at patuloy pong may ginagawa. Tumutugon po kayo sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po. Patuloy po, Panginoon, ay binibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Tanggapin po ninyo ang papuri ng iyong mga anak. Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, dakilain ka at luwalhatiin ka sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ang lahat po ng pinagpala ng Diyos sa gabi pong ito ay sumigaw ng malakas na Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Siya po ay mabuti. Amen po. Ayan, tulog na po sila. Mabuti po ang Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Ano po? At wala pong pasok ngayong araw. Amen po. Nakapahinga po ang mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, ang mga nanay at tatay na nag-aasikaso sa mga anak. Ayan, salamat po sa Panginoon. At higit sa lahat, nandito po tayo sa gabi pong ito. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong biyaya na pinili po natin ang pinakamainam po sa gabi pong ito. Amen po. Ayan, iba naglo-long weekend na sila. Pero salamat sa Panginoon, nag-long weekend tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. Ayun, salamat sa Lord. Ako lang yung masaya. Konti lang yung masaya. Sige po, dako na po tayo sa pagpapasalamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil nga po napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ayan, personally po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong biyaya, sa patuloy niya pong kahabagan, na patuloy pong nararanasan araw-araw po. Ayan, salamat sa Lord na patuloy po niyang ipino-provide po lahat po ng aming mga pangangailangan at tunay nga po na hindi po nagpapabaya po ang Diyos. Amen po. Ayan, at salamat po sa Panginoon na patuloy na kalakasan po ng Panginoon, ayan, ay nararanasan po sa araw-araw ang kanyang kapangyarihan. Salamat po sa Panginoon, ayan, at patuloy pong iniingatan sa araw-araw. Ayun po, salamat sa Lord dahil ligtas pong nakakabalik sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Amen po. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil yun nga po, nandito po tayo sa gabi pong ito at naniniwala po ako na meron po tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po. Ayun. Sige po, inaasahan po natin na magpapasalamat po ang bawat isa. Amen. To God be all the glory. At palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na mabuti. Amen. Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na buhay, kalakasan, pinagkakalob ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-ingat niya po sa akin, kay Ate Jassy, at kay RK at sa asawa ko. Ayan. At bagay sa amin mga magulang, at
at mga kamag-anakan. Ayun, salamat sa Panginoon. At ayun, nakabili na ako ng, ano, ng 2 gulong ng motor. At natutuwa naman ako kasi hindi siya mismo sumabog doon sa pagtakbo ko. Kasi pagtigil ko ng sa palengke, nakita ni Ate LP, sumisingaw yung gulong. Sumisirit siya. Siya nakakita. Kaya salamat sa Panginoon kasi delikado siya kapag mabilis yung takbo tapos yung unahan ng motor yung na-flat. May tendency talagang sumemplang. Tapos si Ate Jassy pa naman ay gusto lagi mabilis. Pagka umaga kasi malilate na. Kaya ayun, salamat sa Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa amin. Ayun po. At ayun, salamat sa Panginoon na patuloy niyang ipinoprovide yung pangailangan namin. Ayun po. Salamat sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya sa aming buhay. Amen. Sila po. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat po sa aming mag-asawa at saka po pati na rin po sa aking mga magulang po. Kasi po kahapon po, nabudol po yung mama at papa ko po. Sinakay sila sa van ng mga kalalakihan po pagkalabas po nila sa ospital. Nabudol po sila, naloko po sila. Parang na-hypnotize po. Tapos sinakay po sila sa van. Tapos nagpapa-withdraw po ng pera. Buti na lang po, wala pong pera yung mga magulang ko. So wala pong na-withdraw. Pero binaba po sila sa liblib na lugar. Buti po, hindi po sila sinaktan. So nagpapasalamat po ako kasi po iningatan po sila ng Panginoon po. Kasi po, may mga iba po, di ba po, sasaktan, may iba papatayin. Kasi lalo na pag walang nakuha. So mabuti na lang po, hindi po sila sinaktan. Binabalan po sila sa liblib po na lugar. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Panginoon po sa 14 years po na binigay po sa amin ni Christian kasi po kami po ay mag-anniversary po bukas. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po 14 years na po kami magkarelasyon, tas 9 years na po kaming mag-asawa po. So, salamat po sa Panginoon sa biyaya niya po sa akin. Biniyayaan niya po ako ng isang asawa po na katulad ni Christian. So, ayun po. Thank you po sa Panginoon po. Hello po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang magpasalamat sa Panginoon ay mabuting bagay. Amen? Ayan, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan, yung nakauwi ako ng Bicol. 29 years na hindi ako nakauwi ng Bicol at yun, marami akong naalala. Maraming pinaalala ang Diyos at nakita ko yung kahabagan ng Diyos sa buhay ko. Kung paano ako kinahabagan ng Diyos, nakakilala sa Panginoon. Kasi kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka nandun lang ako at patulog-tulog sa kangkungan. Purihin po ang Panginoon at mas, kumbaga, 21 years kumbaga, yun ang buhay ko sa Bicol. Pero mas mahaba yung itinagal ko po dito sa Cavite. Ayan. At dito ko naranasan yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kasi dito ako kinahabagan ng Panginoon.
dito ako pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Excited ako sa gagawin pa ng Panginoon sa amin pong buhay. Ayan. Dapat ganon tayo tumingin sa Panginoon. Di po ba? Ayan. Kaya salamat sa Panginoon. Yung pag-iingat ng Diyos, 18 hours yata na biyahe. Tapos 17 hours ng pabalik. Grabe, ano ba? Pero yun, matinding pag-iingat ng Panginoon, naranasan namin. Ayan, kaya nagpapasalamat ako, ayun. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay nagpo-provide. Ayan, kasi may pinaalala ang Panginoon nung namatay ang lola ko, hindi po kami nakauwi. At kahit na umiyak ka ng umiyak, walang tutulong sa'yo. Umiyak ka ng umiyak, walang pamasahe. Wala talaga. As in, hindi kami nakauwi. Malungkot. Malungkot na may namamatay tapos hindi ka makauwi. Pero may pinatunayan ang Diyos sa panahong ito na meron kaming Diyos na pwedeng hingian. Di po ba? Na pwedeng lapitan. Di po ba? Na magpo-provide ng pamasahe mo. Kaya yun ang pinaintindi sa akin ng Panginoon. Hindi, kumbaga, nakauwi kahit papaano. Purihin po ang Panginoon. At talagang ang Diyos ay mahabagin po. At salamat sa Panginoon na isa ako sa kinahabagan ng Panginoon, naranasan yung kabutihan niya sa amin pong buhay. Ayan, purihin po ang Panginoon kasi nakita ko yung mga kakilala ko doon, mga kaibigan, na ayun, salamat sa Panginoon na may pinatunayan ang Panginoon sa buhay ko. Kaya salamat sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa lahat ng kanyang kabutihan at sa lahat ng kanyang kagandahang loob na patuloyan po naming nararanasan sa buhay na ito. At sa mga provision niya, sa pangangailangan namin sa araw-araw, na alam ng Diyos na siya lamang ang aming inaasahan sa buhay na ito. Amen! To God be the glory! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Sino ba po? Ako rin po nagpapasalamat sa Lord sa patuloy na pag-iingat sa aking pamilya, kay Ivan, nakauwi din ng maayos po, saka po sa provision, saka ang inihiling ko lang po sa Lord, sana maging tuloy-tuloy ang pag-aaral namin ng Bible study sa bahay, kahit na po mag-aral man ng mga bata o makatrabaho man po, magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-aaral na lobby niya na magkaroon ng time. At alam ko na siya lang ang makakapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan sa pang-spiritual na buhay naming lahat at saka po sa katawang lupa namin, siya lang po ang aming gabay. Nagpupuri po ako sa kanya at nagpapasalamat dahil alam kong palagian niya kaming ginagabayan. Salamat po. To God be all the glory po. Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay saglit na manalangin. Sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa paturian niyo pong biyaya sa bawat isa. Ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami, O Diyos, ay
nakakaakyat pa sa lugar po na ito, ay dahil po sa biyaya mo at habag sa bawat isa sa amin. Kaya marapat lamang na ikaw ay pasalamatan, O Diyos, sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa. Gayun din kami ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Patawarin po ninyo kami. Batid po ninyo ang aming buhay, O Diyos. Ang laman ng aming puso't isipan ay hindi namin maitatago sa iyo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay hayag sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, salamat po. Dalangin din po namin ang patuluyang pagsama po ninyo sa amin yung gabi. Pangunahan po ninyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. At kayo po ang siyang patuluyang mangusap sa bawat isa sa amin. Minsan pa, Ama, magsalita po kayo sa amin ngayong gabi. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan sa gabi pong ito. Patuloyan po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Ama, maraming pong salamat muli sa lahat ng iyong mga kabutihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, mari na po tayong makaupo. Purihin po ang Diyos. Ayan. Sa palagi natin naririnig yon na ang magpasalamat sa Panginoon ay isang mabuting bagay. Yan. Kaya lang kakaunti lang nagpapasalamat. Yan. So, ibig sabihin, yung nagpapasalamat lang ba yung nakakaranas ng mabubuting bagay? Yan. Anyway, meron kaming isang nakilala sa Bicol na sinasabi niya yung alam na ng Diyos yon. Nasusundan niya yung sinasabi ko? Yung kahit hindi niya sabihin, o hindi niya maipakita yung kanyang pananampalataya, alam na ng Diyos na siya ay naniniwala sa Diyos. Parang ganun yung gusto niyang ipaiwatig. O siguro, ganun din tayo, ano? Na kahit ba hindi tayo tumayo at magpasalamat, alam na ng Diyos yun at na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Okay, pero mas maganda rin po kasi na nakakarinig po tayo ng mga patotoo mula po sa ibang mga tao. I mean, lalo na sa mga kapatiran, kung ano yung ginagawa ng Diyos po sa inyo. So pag narinig po yan ng mga kapatiran, magiging pagpapala po yun sa kanila. Yan. Kasi halimbawa, malay nyo po, yung sitwasyon nyo ay kahalintulad nung sitwasyon ng nagpapatotoo na siya'y dumanas ng kabutihan po ng Diyos. At ikaw din ay maaari mo ding maranasan ang kabutihan ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Yan, alam niyo po, maganda ang tema ng ating tatalakayin ngayong gabi. Sige, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, tayo po ay nasa aklat ng Genesis, chapter 26. Okay, ang pamagat po nito ay Standing on the Promises of God. Yan. So tayo po ba ay tinatayuan ba natin ang mga pangako ng Diyos? O baka nakakalimutan na natin ang mga pangako ng Diyos kaya hindi tayo makatayo sa mga promises niya. Okay, sabi po dito sa verse 1, sabi dito si Isaac sa Gerar at sa Beerseba, verse 1, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Okay, yung Gerar po, ang ibig sabihin po niyan ay lodging place. Ito po ay sakop ng mga Filisteo noong unang panahon, pero ngayon po, ito po yung tinatawag na South Central Israel. Okay, yung lugar na Gerar, nung time na to ni na Isaac, ngayon po, ito po yung South Central Israel, yung lugar ngayon. Okay? So may binanggit po ditong hari ng mga Filisteo na si Abimelech. Ito pong si Haring Abimelech, na hari ng mga Filisteo na binabanggit dito, iba po siya sa Abimelech na binanggit sa Genesis chapter 22. Magkaibang tao na po yon kasi panahon yun ni Abraham.
Okay, ito si Isaac na ito. Okay? So magtataka kayo, bakit magkaparehas ang pangalan? Parang junior sa atin. No? So yung pangalan ipinapamana sa anak, sa apo, sa apo. Okay? So kaya para sa pangalan. So parang sa ating panahon ngayon, parang junior siya. Kaya Abimelech din yung pangalan. Okay, ito pong mga Filisteo, although friendly sila, sabi natin friendly. Yan, although friendly po sila kay Isaac sa time na yon, pero tandaan nyo, kapag binasa nyo itong Bible, ang mga Filisteo po ang pinakamahigpit na kaaway ng Israel. Nung panahon ni Joshua, panahon ng mga hukom, panahon ni David, at maging hanggang ngayon, inaaway pa rin nila ang Israel. Nandyan pa po ba tayo? Verse 2, nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sabi sa English, do not go down to Egypt. Huwag kang pupunta sa Egypt. Yan. Ito po ay nagpapaalala sa atin that God knows what is best for us. Alam niya yung best na plano niya para kay Isaac. Kaya pinigilan niya si Isaac, huwag kang pupunta sa Ehipto. Okay? Sabi sa verse 3, dito ka muna. Ayan. Okay? May naririnig po ba kayo? Baka message to sa ating lahat. Message talaga. Sa ating lahat. Sabi, dito ka muna. Sabihin natin muna. Oh, pansamantala, no? Dito ka muna. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Verse 4, pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupaing ito ay ibibigay ko sa kanila. At hilingin sa akin ng lahat ng bansa, o lahat ng bansa kasama ang Pilipinas, na ano? At hilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Narinig niyo po yon? Kasama tayo sa beneficiary ng pangako ng Diyos. Kay Abraham, kay Isaac. Sabi dito, hihilingin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila man ay pagpalain din ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo Israelita. Tayo ay isa lamang sa mga bansa sa buong daigdig na dumadalangin din sa Diyos ng Israel. Na maging tayo ay dumadalangin na, Lord, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo kami. Nandyan pa po ba tayo? Verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. May narinig po kayo? Oh. Dahil si Abraham ay sumunod sa Diyos, tinupad niya ang mga utos ng Diyos. Naging beneficiary ng pangako ng Diyos si Isaac dahil po sa pagsunod ni Abraham. Dito makikita natin na ipinaalala ng Diyos kay Isaac yung mga pangako niya kay Abraham. Sabihin nga po natin, dahil kay Abraham. O dahil kay Abraham, pagpapalain niya si Isaac. Bakit? Kasi sinunod ni Abraham ang Diyos. Tinupad niya mga utos ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng role talaga ng magulang sa paglapit sa Diyos. Imagine kung ikaw na tatay, ikaw na nanay, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, papangakuan ka ng Diyos, hindi yun kakalimutan ng Diyos. Alang-alang sa iyo, kahahabagan niya ang iyong mga anak. Di po ba? May narinig po kayo? Kaso mo, minsan, hindi man nakikita sa ating mga magulang. Di ba? Naalala ko nga ang isang kapatiran kasi yung tatay niya ayaw mag-church. Pag niyayakag niya yung anak niya na mag-church, ayaw niya, nakikipaglaban siya sa nanay niya.
Tapos ang katwiran ng bata, bakit si Papa? Yan. Bakit daw si Papa? Hindi rin naman nagsisimba eh. So, ibig sabihin siya, pwede rin na hindi magsimba. Si Papa nga, hindi nagsisimba eh. Kaya kung gusto mo na pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, ikaw mismo. Ikaw na magulang, ikaw ang magsimula. Ikaw ang magpakita sa mga anak mo na sumusunod ka sa Diyos at tinutupad mo ang kanyang mga utos. Kagaya ni Abraham. Nandyan pa po ba tayo? Kasi kung meron tayong example na tutularan, yun yung mga nakikita natin sa Bible. Yung nababasa natin sa Bible. Sabi sa verse 6, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Ibig sabihin, nakinig siya sa Diyos. Hindi siya pinapaalis. Dito ka muna, huwag kang pupunta sa Ehipto. 6, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. 7, kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. May narinig po kayo? Verse 8, hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Sabihin natin, naglalambingan. 9, ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo ay kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya. Tugon ni Isaac. Verse 10, bakit mo ito ginawa sa amin? Wika ni Abimelech, kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. 11, at sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sino mang umapi sa mag-asawang ito. So sa takot ni Isaac na siya'y patayin at kunin si Rebecca sa kanya, sapagkat ito'y maganda, sabihin natin, maganda. Yung kung katabi mo ang asawa mo, tingin sa asawang maganda. Tingin, kuya. Ayaw kang tingnan, te. Yan. Kuya Alan, tingin kay Ate Tete. Bert. Tingnan nyo. Yan. Sabihin mo sa iyong asawang babae, asawa kong maganda. Napakaganda mo. Yan. So yun yung eksena. Napakaganda ni Rebecca. Kaya sa takot ni Isaac na kunin si Rebecca sa kanya at patayin siya ng mga taga-Gerar, ang pakilala niya kay Rebecca ay kapatid. Pero ang totoo, pinsan niya talaga si Rebecca. Sa Genesis 24, yan, mababasa natin yon. Si Rebecca ay pinsan ni Isaac. So nung unang panahon, inaalaw pa yun eh. Pero pagdating ng Leviticus, hindi na. Okay, yung magkakamag-anak, hindi na sila pwedeng maging mag-asawa. Kung maalala nyo, ganito din ang ginawa ni Abraham. Naalala nyo po? Nung nakaraang Friday din yon, di ba? Ganito din yung eksena. Sinabihan din niya si Sarah na asawa ko, ikaw ay napakaganda. Yan. So natakot din siya, si Abraham na siya, baka patayin siya ng taga roon, kunin si Sarah. Kaya ang pakilala din niya ay kapatid. Okay? Doon sa chapter 12 ng Genesis, doon natin yun mababasa. Ganun na ganun ang eksena. Ito marahil, yung taktika na to, nakuha ni Isaac sa tatay niya. Or marahil na ikwento ni Abraham kung ano ang nangyari. Diba? Anak, alam mo ba, nung nagpunta kami sa ganito, sinabi ko na kapatid ko ang nanay mo kasi baka patayin. So marahil ganon. Di ba tayo na mga magulang, nagkikwento tayo sa mga anak natin kung paano natin niligawan ang ating asawa. Ay, paano may asawa ka? Di ba? May mga tatay na nagkikwento sa anak nila. Anak, alam mo kung paano ko nakuha ang mama mo? Kung paano ko siya niligawan? Ganito ang ginawa ko. Nagpaalam ako sa tatay niya. Pumunta ako sa tatay niya. Doon sa bahay, umakyat ako ng likaw. Hindi tulad ngayon, text lang, Facebook. Di ba? Hindi pumunta sa magulang, hindi nagpaalam na
Pwede po ba akong manligaw sa inyong anak? Kasi noong unang panahon, ganun eh. Ngayon, hindi na. Parang wala nang gumagawa ng ganun. Kung mayroon man, bihirang-bihira. At wala akong nababalitaan. Di ba? Na yung, kung may manliligaw, pupunta mismo sa bahay, magpapaalam sa magulang ng nililigawan. Ganun ang kultura ng mga Pilipino noong unang panahon. Kaya na, marahil ang ganitong eksena ay nakwento. Okay? Nandyan pa po ba tayo? So, anong ibig sabihin nito? Parents help their children kung ano yung values nila. Kung ano yung magagandang pag-uugali na dapat nilang matutunan. Ikaw ang magtuturo noon sa iyong anak. Hindi ang TV. Hindi ang teacher sa school. Na pag-uwi ng bata, kapag may pangit na ugali na nakita ka sa anak mo, sisisihin mo ang teacher. Sasabihin mo, yan ba ang turo ng teacher mo sa inyo? Di ba? Sinisisi ang teacher. Yan ba ang turo ng teacher sa inyo? Nakukuha niyo po? Oh, minsan nga, pastor, nasisi din eh. Attend ka ng youth. Halos doon ka na tumira sa sa church, ganyan ang ugali mo. Yan ba ang tinuturo ng pastor nyo? Oo, nangyari yan sa totoong buhay. Nandyan pa po ba kayo? Yan, tayo na mga magulang, tayo yung tutulong sa ating mga anak para ma-shape yung values nila. Kung gusto mo ang anak mo maging makadiyos, turuan mong maging makadiyos. Kung gusto mong anak mo mapanalanginin, turuan mong manalangin. Kung gusto mo ang anak mo nagbabasa ng Bible, turuan mong magbasa ng Bible. Dapat nakikita sa iyo. Nakukuha niyo po ba? Yan. Nandyan pa po ba tayo? 12 ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pakibasa ng huling sentence. Wow, pinagpala siya ni Yahweh. Anong ginawa niya? Nagsaka siya. Nagtanim siya. Sabi natin, nagtanim. Yan. Nagtanim siya, hindi lang isang puno ng saging. Yan. Hindi lang isang puno ang kanyang itinanim. Isang butil, hindi lang. Nagsaka, pag sinabing nagsaka, nag-farm siya. Naggawa siya ng farm. Kaya pinagpala siya ng Diyos. 13, lumaki siya sa farm. 13, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Sabihin natin, napakayaman. Sinang gustong yumaman? Sino ba ang ayaw? Diba? 14, nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at makawa ng tupa at baka. Sabihin natin nainggit. Sundan niyo po yung kwento kasi mahaba to eh. 15, kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito'y nabubuhay pa. 16, sinabi ni Abimelech, umalis ka na, Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. O, tingnan nyo, yung dayo doon, mas yumaman pa kaysa sa mga taga doon. No? Nandiyan pa po ba tayo? Ibig sabihin, talagang tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham sa buhay ni Isaac. Sabihin natin, tinupad. Ano yung pangako niya ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain niya. Anong pangako niya kay Isaac? Pagpapalain din niya si Isaac. Alang-alang kay Abraham. Narinig niyo yung sinabi ni Abimelech? Sabi niya, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Kaya yung mga Filisteo na inggit sa kanya, sabihin natin, jealousy. May problema po talaga. Hindi po talaga maganda yung ikaw ay nabubuhay sa inggit or selos. Sabihin natin inggit.
Sabihin natin selos. Ang ginagawa po kasi ng inggit or selos, magkamag-anak tong dalawang to eh. Pinag-aaway niya ang mag-asawa. Pinag-aaway niya ang magkakaibigan. Pinag-aaway niya yung mga taong magkakalapit. Nakukuha niyo po? Kaya pag nilamon ka ng selos, namamatay ka sa inggit. Halimbawa, yung tao na ayaw mo na may kausap na iba, tapos nakikita mo may kausap siya, ibang kinakausap, mamamatay ka sa inggit. Sa selos. So ito yung nangyari dito na eksena. Halos mamatay siya sa inggit, si Abimelech. Alis na dito. Umalis ka na dito. Kasi ang dami-dami na nilang tauhan. No? Ang dami-dami nilang bakahan, mga hayupan tuloy. Mga alagang animals. Mas magandang pakinggan yan. Diba? At kung mag-ani sila ay ibayo talaga. Grabe. Kasi talagang pinagpala sila ng Diyos. Si Isaac, pinagpala talaga ng Diyos. So nakita nyo yung ginagawa ng inggit? Inaway niya si Isaac. 17, kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18, ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo. Tingnan mo yung dahil sa inggit pinagtatabunan niya mga balon. Grabe no? Dahil sa inggit, nakakagawa ng masama sa kapwa. Nandyan pa po ba kayo? Tinabunan yung balon. Tapos ano pa? At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. 19, ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. 20, ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. So tingnan mo, dahil sa inggit talagang nang aaway. Tingin sa katabi. Huwag kang maiinggit, ha? Huwag kang mga away. Kausapin mo. Na maintindihan niya na masama yung naiinggit, masama yung nagsiselos, masama yung nang-aaway. Ba't ayaw niyong kausapin ng katabi niyo? Alam niyo, para pinapakausap kayo, para matandaan yung mabuti. 21, nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Palaaway pala ito mga taga-Gerar. Dahil sa inggit. Hindi matapos-tapos yung pakikipag-away dahil sa inggit. Di naman ginagawa ng inggit. Yung mga inggitera, mga inggitero, hindi makontento. Nakuha niyo po? Nakipagtalo na naman sa kanila mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. 22, pakinggan nyo itong mabuti, napaka-importante nito. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Alam niyo po, nung panahon na iyon, ang pagkakaroon daw ng balon, tama ba? Balon. Yung balon pala yung lobo, Balon. Ang pagkakaroon ng balon, deep well. Tama ba? Yun daw ay napakahalaga. Sabihin natin napakahalaga. Alam nyo daw, nung unang panahon, pag nakahukay ka ng balon, Kuya Darius, para kang nakahukay ng ginto. Nandyan pa po ba kayo? Ginto ang tubig nung unang panahon. Kasi nga, di ba, parang disyerto yung lugar, halos. Di ba? Nakuha niyo po? At ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng lock. Nilalagyan nila ng, anong lock sa Tagalog? Kandado. Pangsara. Para sila lang talaga yung makakuha ng tubig doon.
Ngayon, kapag may gumalaw daw sa lock mo, doon sa takip mo, ibig sabihin, ikaw ay nagde-declare ng giyera nung unang panahon. Kaya it was a serious crime nung panahon kapag pinakialaman ang balon mo. Nandyan pa po ba kayo? Oh. Sa Bicol, alam nyo, nag-iigib kami doon. 4 na araw ako nag-igib. Kaya lumaki ang muscles ko doon. Diba? Umaga at hapon. Wow. At gustong-gusto ko naman. Kasi nga, ano ako, parang na-exercise ka, ganyan. Tapos, naaalala mo yung mga nangyari nung unang panahon na talagang nag-iigib ka ng tubig. Napakahalaga ng tubig. Maiintindihan mo po kung gaano kahalaga ang tubig. Kapag wala kayong tubig, pag walang tulo ang gripo ninyo, talagang pahahalagahan mo kahit isang baso para lang makahugas ka. Nakukuha niyo po? Kaya dito ipinapakita, sobrang halaga ng tubig, sobrang halaga ng balon. Gaano po kahalaga sa inyo ang salita ng Diyos? Alam nyo, ang salita ng Diyos ay parang tubig. Pinapatid nito ang kauhawan natin spiritually. Pero dahil inaayawan natin ang tubig na nagbibigay buhay, kaya ang ating spiritual ay dry. Tamad na tamad tayong manalangin, tamad na tamad tayong magbasa ng Bible, tamad na tamad tayong dumalo sa gawain. Kasi nga dry ka, hindi mahalaga sa iyo ang tubig. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Pero alam nyo, ang nakakatuwa ito, kaya sabi ko sa inyo, pakinggan nyo mabuti. Napakaganda ng ginawa ni Isaac. Sabi sa verse 22, lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Sabihin natin lumayo. So, imbis na mag-declare sila ng war, imbis na makipag-away sila, anong ginawa nila? Umiwas na lang sila. So, ayun pala, TLP, imbis na makipag-away ka, umiwas ka. Ikaw ang umiwas. Huwag mong isuong yung sarili mo sa gulo dahil sa inggit, dahil sa selos, dahil meron ka lang hindi nagustuhan. Iwasan mo na ikaw ay makahanap ng kaaway. Alam nyo, ang pag-iwas, hindi ibig sabihin na umiwas ka, duwag ka. Ang pag-iwas ay hindi karuwagan. Ito po ay katalinuhan. Kasi bakit? Napili mo kung ano ang mabuti. Nagawa mo kung ano ang tama. Nandyan pa po ba tayo? Yun po ang tunay na pagpapakita ng tapang. Alam nyo, makikita nyo ang ginagawa ng ugali na palaaway, na mainitin ng ulo, na magagalitin, habang tumatakbo tayo sa pag-aaral ng aklat ng Genesis. Kasi ito yung simula Makikita nyo lahat ng ugali nandito sa Genesis. Kasi ito yung simula. So makikita nyo, ano bang ugali meron ng mga tao? Nandiyan pa po ba tayo? So dahil sa ginawa ni Isaac, makinig po ang bawat isa, iginalang siya ng mga Filisteo. Sabi natin, iginalang. Dahil sa kanyang mabuting pakikitungo, na pwede na siyang makigyera, pero hindi niya ginawa. Pwede na siya makipag-away kasi sobra na kayo Nananahimik kami! Wala kami ng grabyero sa inyo! Pero paulit-ulit silang inaaway. Pero ang ginawa niya, umiwas siya. Nandiyan pa po ba tayo? At dahil doon, na-win niya ang mga Filisteo.
Iginalang siya ng mga Filisteo. Nung time na yon 23, umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Ang Beersheba po, ito po ay biblical town of southern Israel ngayon. Okay? So, hinahanap natin, ano ba siya ngayon? Oh. Ito yung part ng southern Israel ngayon, yung kanilang tinigilan noon. Yan. So, kung maalala nyo, sa lugar din na ito ng Beersheba, doon din nakipagtipan si Abraham sa hari ng mga Filisteo nung time nila, nung time ni Abraham. Okay? 24, nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh. At ang sabi, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi, alang-alang kay Abraham, na tapat kong alipin. May narinig po kayo? Oh. 25, nagtayo si Isaac ng altar. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. So dito, makikita ulit natin, pinaalalahanan ulit ng Diyos si Isaac tungkol sa kanyang pangako ng pagpapala. Ano yung pangako? Huwag kang matakot, sasamahan kita, pagpapalain kita, pararamihin ko ang iyong lahi. Hindi nagbabago ang Diyos ng kanyang pangako. Kung ano ang sinabi niya nung mga nakaraan, yun pa rin ang sinabi niya. So anong tugon ni Isaac nung marinig niya ang paalala ng Diyos ng pangako ng pagpapala? Nagtayo si Isaac ng altar at sinamba niya ang Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Talagang napakalaki. Sabihin natin napakalaki. Napakalaki ng epekto ng ginawang pagsunod po ni Abraham sa Diyos. Hello? Kaya pati ang kanyang anak ni Isaac ay nakinabang sa pangako ng Diyos. At pansinin niyo po ito namana din ni Isaac yung ginagawa o yung ginawa ni Abraham kapag nakakausap niya ang Diyos. Ano yon? Yung pagtatayo ng altar. Sabihin natin, altar. Di ba, napag-aralan natin ang altar, hindi lang ito isang lugar kung saan nagsasacrifice or naghahandog. It is also a place of worship kung saan mo pwedeng makatagpo ang Diyos at maranasan ang presensya ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Di ba tayo, nung sa dati pa nating pananampalataya, meron tayong altar-altar sa bahay. Doon natin nilalagay yung mga ribu-ribulto, mga krus-krus, inaalayan ng bulaklak, at doon tayo lumuluhod sa tapat. Doon tayo sumasamba. Tama ba? Di ba? Oh, ito, ang altar kasi noon, na ginagawa nila, parang naglalagay sila ng bato, patong-patong na bato, parang palatandaan. At sa lugar na yon, doon nila sinasamba si Yahweh. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. 26, dumating si Abimelech buhat sa Gerar, kasama si Ahuzat, na kanyang tagapayo at si Pikol, na pinuno ng kanyang hukbo. 27, tinanong siya ni Isaac, bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't galit ka sa akin? At ako'y pinaalis mo sa iyong bayan? Oh, biglang nagpunta si Abimelech na. Dinalaw si Isaac. 28, ito ang sagot nila. Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos. Sabihin natin naniniwala. Yan. So dahil naniniwala na sila, sabi, nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti, at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh. Nakita niyo po yon? Dahil sa maingat na pamumuhay ni Isaac, sabihin natin maingat na pamumuhay.
Ayan, dahil sa maingat na pamumuhay ni Isaac at pananampalataya niya sa Diyos, napaniwala niya si Abimelech at ang mga taga-Gerar na na suma sa kanila si Yahweh, na sinasamahan sila ng Diyos. Narinig niyo? Sabi, naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos. Nais naming makipagpayapa sa iyo, makipagkasundo sa iyo. Sabihin natin, ganun sana. Ganun sana. Dapat napapaniwala natin yung mga tao sa paligid natin. Na tayo'y mananampalataya, na tayo kay Kristo, na tayo'y sinasamahan ng Diyos. Ang problema, baka tayo pa yung number 1 na marites. Diba? Ang problema, baka tayo pa yung unang nangang-away. Ang problema, baka tayo pa yung unang hindi nagpapatawad. Nandyan pa po ba tayo? O, kagaya na may in-invite ako one time. Sabi ko, ay ate, sabi ko, invite po kita. Sabi saan? Sa church po, sa gawain. May gawain po kami, ganyan. Sabi, ay saan ba ang church nyo? Doon po sa 3rd floor ng Polar Building. Sabi, ay doon ba? Naku, wag na, hindi na. Sabi ganyan, sabi ko, ay bakit naman po? Doon kasi nagsisimba si ano. Imagine niyo yon. Totoo yun. Ay wag na, doon kasi nagsisimba si ano. Sabi sa akin, nalungkot ako. Nalungkot ako. Kasi dapat hindi tayo ganon. Dapat pagpapala tayo sa iba. Di ba? Dapat tayo yung maging instrumento para ang mga tao mailapit sa Diyos. Hindi tayo yung magiging katitisuran. Nandyan pa po ba tayo? Dapat mapaniwala natin ang mga tao sa ating paligid, maging yung mga kamag-anak natin, na sumasa atin ang Diyos. Sabihin natin, sumasa atin. Oo. Eh, ang problema, maging ang ating mga kapatid ayaw maniwala sa atin. Kasi bakit? Madamo tayo. Inaaway natin sila. May narinig po ba tayo? Oh. Dapat hindi tayo palaaway. Dapat hindi mainitin ang ulo natin. Diba? Sabi nga sa Bible, huwag agad-agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. O tapos ikaw, Kristyano ka, magagalitin ka. Ang bilis mong magalit. Ang bilis mong mag-init ng ulo. Diba? O, hindi ko alam kasi hindi ko naman nakasama si Isaac ha. Pero base sa aking nabasa, hindi ganun yung attitude niya. Nandyan pa po ba kayo? Sabi nga umiwas sila lumayo sila Iniwasan nila yung gulo, yung posible. Sorry. Yung posibleng gulo na pwedeng mangyari, iniwasan nila yon. At namuhay silang tahimik at mapayapa. 30. Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila'y nagkainan at nag-inuman. May narinig po kayo? Anong ginawa? Nagkainan at nag-inuman. Ano to ba? Gin ba to? Beer ba to? Oh. Hindi po. 31. Kinaumagahan sila'y nagsumpa ang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. 32. Ng araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Imagine kung gaano kahalaga sa kanila ang tubig. 33. Tinawag niyang balon ng panata ang balong iyon. Kaya hanggang ngayon ay Beerseba ang tawag sa lungsod na itinayo roon. Ayan. So ano pa rin natin matutunan dito? Kung may nang-away sa'yo, halimbawa, Ate Elvie, may nang-away sa'yo, at gusto nang makipagbati, kunyari, gusto nang makipagbati, nagpunta sa inyong bahay. Ano po ang gagawin ninyo? Makipagbati po kayo.
Tanggapin nyo yung kanilang paglapit. At i-ano nyo yung okasyon na yon, yung araw na yon into a celebration. I-celebrate nyo. Gaya ng ginawa ni Isaac. Nagpahanda siya ng pagkain at nagsumpaan silang, o sige friendship, friends. Sige nga, ganyan nga ang kamaan nyo. Friends. Yan, friends tayo. Friends tayo for life. Maganda ba kayong magkaibigan? Ibig sabihin yung maganda yung samahan. Di ba? Nandyan pa po ba tayo? Ang problema sa atin, ayaw nating na nakikipagbati. Lalo na kung masyado tayong nasaktan. Yun talaga ang totoo. Sa katotohanan ng buhay, pag ikaw sobrang nasaktan, ang tendency nun, ayaw mo makipagbati, hahayaan mo na lang, lilipasin na lang yung panahon, at sasabihin mo, oo, napatawad ko na siya, pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa niya sa akin. Ganon, di ba? Oo naman. Actually, napatawad ko na siya. Nakalimutan ko na nga yung ginawa niya eh. Pero yung sakit, hindi ko makalimutan. Meron bang ganon? Pag nagpatawad ka, kakalimutan mo na lahat. Kaya nga nakipagkasundo na eh. Alam nyo, tayo na mga Kristyano, we are encouraged to practice grace, love, acceptance, and forgiveness. Yun yung dapat na nilalakaran natin. Hindi natin papairalin yung galit, sama ng loob, tampo. Sayang ng panahon. Ang tagal mong nagtampo. Ang tagal mong nainis. Ang tagal mong nagalit. Sayang ng time. Sinayang mo lang na dapat na-enjoy mo sana siya. Nandiyan pa po ba tayo? Yan. Okay, makinig. This is especially for mga kabataan. Okay? Mga kabataan. Siyempre, makaka-relate din tayo dito. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. Sarap to. Esau. 34, 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Ilang taon? Ano ba yung 40? 40 years old siya nung nag-asawa siya. Sabi dito, si Judith na anak ni Heteyong si Beeri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Eton, isa ring Heteyo. 35, ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. Bakit kaya? Sa time natin, isipin niyo mabuti. Si Isaac kasi tsaka si Rebecca, para silang mga Christians sa time natin. Mga mananampalataya. May takot sa Diyos, may banal na takot sa Diyos. Pero yung mga anak nila, nag-asawa ng unbeliever. Nag-asawa ng mga tao na malayo ang puso sa Diyos. Walang pagkakilala sa Diyos. Nandyan pa po ba tayo? Sabi dito, naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. Sabihin nga natin naging dahilan. Malungkot po ito. Bakit malungkot? Kasi, halimbawa, si Diche. Diba? Kunyari si Ate Trixie, kasi mga dalaga ito eh. Si Yeye, si Diche. Tsaka yung mga, tag dito? Si Riel. Si Jazzy, dalaga na yan. Kung alam mo na ang mga magulang mo ay mabuting tao, may banal na takot sa Diyos, hindi yan maghahangad ng masama sa'yo, nang ikasasama mo. O ba, si Kuya Alan, Ate Tete, nandyan si Mikay.
Kayo ba'y nangangarap na ang inyong anak ay mapasama? Hindi, di ba? Nangangarap ba kayo na si Mikay isang araw mapunta siya sa isang masamang lalaki? Di ba hindi? Siyempre, ang pangarap niya para sa kanya, kung siya'y mag-aasawa, mapunta siya, ang mapangasawa niya ay isang mabuting lalaki, may banal na takot sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, ang ngangad palagi ng mabuting magulang para sa kanilang mga anak ay kabutihan din. Totoo yun. Yes, Ate Trixie, di ba? Maaring hindi ka agree sa lahat ng sinasabi ni Ate Irene sa'yo. Pero pwedeng may mga sinasabi siya sa'yo na hindi ka agree. Tama ba? May mga time na, di ba, Ate Trixie, no? Parang may sinabi ang mama mo sa'yo, tapos sabi mo sa mama, pero kahit kailan, hindi maghahangad si Ate Irene para ikaw ay mapariwara. Yun ang totoo. Nandyan pa po ba tayo? Kapag sinunod natin sila, hindi tayo mapapahamak. Nandyan pa po ba tayo? Ang problema, alam nyo po ngayon, maraming mga anak hindi nakikinig sa magulang. Lalo na sa aspetong to, yung patungkol sa pagbo-boyfriend, pag-girlfriend at pag-aasawa, hindi. Yung gusto nila ay yung gusto nila. Ipipilit nila kung anong gusto nila. Nandyan pa po ba tayo? Kaya tuloy napapahamak. Kaya napapariwara. Tingnan nyo, napighati si Isaac at si Rebecca. Napigati ang mga magulang. Tandaan niyo po to, mga anak na nagbabalak mag-asawa in the future. In the future, Kapag napighati ang magulang mo, hindi yan makakabuti sa'yo. Hindi makakabuti sa'yo at hindi magiging pagpapala sa'yo. Kahit magtagumpay ka sa buhay na ito, kahit yumaman ka, palaging magiging mapait ang puso mo. Bakit? Kasi napighati mo ang iyong magulang. At kapag napighati ang magulang, wala tayong iba ding pinipighati kundi ang Diyos. Bakit? Kasi yung mga magulang natin ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Para tayo ay alagaan, paalalahanan. Ano pa? Diba? Kung maalala nyo, nung bata ka pa, kung paano ka prinotektahan ng iyong ina, ng iyong ama, halos ayaw kang padapuan ng lagaw. Ng langaw, ayaw kang pakagatin sa lamok. Halos ayaw kang matalisod. Diba? Nandyan pa po ba tayo? Tuturuan kang magsalita una, mama, mama, dada. No, dada. Mama, mama. Say, mama, dada. Hindi dada, mama. Say, papa, papa, mama. Hindi, papa, mama. Tapos paglaki mo, sasagot-sagutin mo lang. May pang hindi ka nilang pala tinuruan. Nakukuha niyo po ba? O imagine kung gaano naging lapastangan ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ganon ang nangyari kay Esau. Hindi natin alam kung ano pa yung mga nangyari. Kung anong sagutan na ganap sa pagitan ni Isaac, Rebecca at ni Esau nung nag-asawa ang kanilang anak. Pero yung pighati ng mga magulang ay walang kasimpait. Anong gamot doon? Anong gamot para maalis ang kapaitan ng mga magulang? Anong sabi sa Ephesians chapter 6, 1-3? Mga anak, hindi ko na nilagay dyan. Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina, sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. May narinig po kayo?
O mga anak, obey your parents. Obey your parents. Sa book of Colossians, tinuruan din doon ang mga anak na gumalang at sumunod sa kanilang mga magulang. Walang sinabi doon kung pagbad ang magulang mo, huwag mong susundin. Sagot-sagutin mo kasi masama eh. Wala, hindi naman ganun ang utos. Pero may karugtong yung verse na yon. Sabi doon, mga ama, mga magulang, huwag masyadong mahigpit sa mga anak para hindi manghina ang kanilang loob. Nandyan pa po ba kayo? O, hindi natin alam kung naghigpit ba si Isaac kay Esau, naging mahigpit ba si Rebecca para mag-rebelde at mag-asawa ng hindi, kumbaga sa time natin ngayon, hindi mananampalataya. Hindi natin alam yon. Pero pag tiningnan ninyo kung bakit napighati, naging dahilan ng kapighatian, ng sama ng loob, sabi dito, malaking sama ng loob. Hindi lang maliit, Kuya Albert. Nandyan pa po ba tayo? Nawa ay may natutuhan tayo na paalaala sa gabi pong ito. Tulungan tayo ng Panginoon, maging ang ating mga anak. Isa sa ipagpipray natin, yung ating mga anak. Baka nakakalimutan natin ipanalangin ng ating mga anak. Kasi puro tayo, mga personal prayers natin. Nakafocus tayo sa ako. Lord, gawin mo to sa akin, gawin mo to sa akin, gawin mo to sa akin. Pray for your children. Pag-pray nyo ang inyong mga anak na ang malakaran nila ay ang kalooban ng Diyos at hindi sila mapalayo sa Panginoon. Tandaan nyo ang sinabi ng Proverbs, chapter 26. Anong verse ba yun? Nakalimutan ko na. 22:6, if I'm not mistaken. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po ay mananalangin na. Punta na tayo sa ating mga grupo. Pakisama po sa prayer si Ellery. Si Ellery po ay nasa PGH ngayon. Siya po ay sinasalinan yata ng dugo. Pakisama niyo po siya sa prayer. Si Nanay Lemia, sama niyo po sa prayer. Sa healing kayo? Okay. Yan. Tapos si Mama Lilia, mama ni Ate Hazel, pakisama niyo po sa prayer. Mami Elma, yan. Okay? Sa bansa po, sino pang magpipray para sa ating bansa? Ayan, Kuya Darius. Pag-pray nyo din po, Kuya Darius, ang mga government leaders natin, yung mga tatakbo sa politika, pag-pray natin sila. Yan. Yes, dapat ngayon pa lang talaga pinagpipray na natin sila. Okay, sa church po, Ate Rosel, kayo po sa church. Pray for the church. Yan. Ayan. Kayo po dyan, Pastora, kayo po, pakisama sa prayer ang ating pong mga pastor, mga missionary. Yan. Mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo na nakakaranas ng persecution. Nagte-text po ba sa inyo ang Voice of Martyrs? Oh yes, nagme-message sila, di ba? Minsan meron silang mga pino-forward na message about mga persecuted na Christian sa iba't ibang bansa. And they are asking for prayers. Okay? Sige po, yan. Okay, sige po. Sabi niyo po sa inyong mga katabi ang inyong mga prayer request.
Praise. Sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Yes, Lord, sa iyo po, minsan pa ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Ama, patuloyan po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa. At gayon din sa pagkakataong ito na maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa panalangin. Ama, in the name of Jesus, patuloyan po namin itinataas sa inyo ang ongoing po na tatrabaho po sa lupa, sa Bukal Uno. We pray, God, in the name of Jesus, sa patuliyang pag-iingat niyo po sa mga nagtatrabaho sa lugar na iyon upang ang bahay-sambahan ay maitayo sa lugar na iyon. And we pray, God, in the name of Jesus, sa patuliyang provision po ninyo sa lahat po ng mga pangailangan. Salamat po sa paghipo sa mga tao na ginamit nyo po para maipaabot ang mga tulong upang makatulong po na maitayo ang aming pong worship center, ang lugar kung saan doon ka namin sasambahin, papupurihan, at pasasalamatan. Ama, salamat po sa unti-unti, Panginoon, na nakikita namin, O Diyos, na may ginagawa po kayo sa gawaing ito in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa pagdinig po ninyo sa aming pong mga panalangin. Aming Ama, salamat po sa biyaya mo po at habag sa buong Miracle of Life family, sa lahat po ng mga kapatiran, sa lahat ng mga katatayan, mga kananayan, mga kabataan, sa lahat ng mga bata. Pagpalain po ninyo ang bawat pamilya ng iyong mga anak. Ang katagpuin ang pangailangan ng bawat isa sa araw-araw. Pagpalain mo po ang aming Daddy Bishop, kasama ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Patuloyan ang iyong biyaya, ang iyong pagsama, ang iyong patnubay, ang iyong kalinga, Panginoon. Kasama kami ng mga kapatiran, maging sa mga kapatiran sa ibang fellowship, ang iyong biyaya at pagpapala, ang patuloy na maranasan ng bawat pamilya ng iyong mga anak. In the name of Jesus. Ingatan kaming lahat, iligtas at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, o maging sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga kabuhayan, O Diyos, ang mga pinagkaakitaan ng iyong mga anak. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo. Pagpalain po ninyo in the name of Jesus. Kagaya po ni Isaac na pinagpala mo, pagpalain din po ninyo ang iyong mga anak. Salamat po sa iyong mga pangako. Tunay na kayo ang Diyos na tapat sa iyong mga salita, na maging ang lahat ng bansa sa buong daigdig ay tatawag sa iyo at hihilingin nila na sila man ay iyong pagpalain. Lord, we also pray for Israel in the name of Jesus. Salamat po sa biyaya mo po at habag sa iyong bayang pinili at sa patuluyang pagtatanggol laban sa mga bansang against sa iyong bayan. Lord, kami po ay sumasampalataya na kayo ang Diyos ng Israel at ang bayang Israel ay iyong bayang pinili. At nagpapasalamat kami sapagkat sinabi sa iyong mga salita, mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Lord, salamat po. Patuloy mong pinatutunayan sa amin na kayo ang Diyos na hindi natutulog. Sinabi sa iyong mga salita ng tagapagtanggol ng Israel ay laging gising at hindi natutulog.
Kaya Lord, kami, kasama ang bansang Pilipinas, kahabagan nyo rin po ang aming bayan. Kahabagan mo rin po ang aming bansa. Pangalagaan mo rin po ang aming bansa at ipagtanggol ang aming bansa laban sa mananakop. Lord, makita ng ibang mga bansa na ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas. Makita ng ibang mga bansa na ikaw ang Diyos na sumasa amin. Lord, maging ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, makita nila na ikaw ay sumasa amin, Panginoon. Makita ng mga tao sa paligid namin na sinasamahan mo kami. Lord, makita ng aming mga kapitbahay sa lugar na ito na ikaw ay sumasa amin, na ang presensya mo ay sumasa amin. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya mo't habag sa bawat isa. Salamat din po sa patuloy na pagpapagaling po ninyo sa mga may karamdaman. Lord, alalahanin mo si Ellery. Kahabagan mo po siya. Si Mami Elma, si Nanay Lemia, si Mama Lilia, Panginoon. Lord, we pray for them in the name of Jesus. Kahabagan po ninyo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, maranasan nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling. Bigyan mo po kami palagi ng malulusog at malalakas na pangangatawan upang ang bawat isa sa amin ay magamit mo, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang kahit saan mo man kami dalhin, saan man kami pumunta, ay magamit mo ang aming buhay in the name of Jesus. Salamat po, Ama, pinagpala mo na kami sa gabing ito. Salamat po sa pagdinig mo po sa aming mga kahilingan sa panalangin ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay magbigay para sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaala. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, muli po tayong magpasalamat sa Panginoon. Ama, maraming pong salamat muli sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig, at sa lahat ng iyong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Ganyan din po, Ama, nagpapasalamat po kami sa mga paalaala, sa mga pagtuturo, sa mga pagtutuwid sa amin ngayong gabi sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At salamat din po, Ama, sa muli po ninyong pag-iingat sa amin, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi. Patuloy naming baunin ang kagalakan at kapayapaan at katagumpayan na ipinagkaloob nyo na po sa bawat isa. Salamat po. Safe kaming makakarating sa aming mga tahanan. We bless you, Father. We give you praise and honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.